Marami po tayong mga pinagdaanan ng 2025. Amen? Marami tayong mga ups and down. Marami tayong mga setbacks na pinagdaanan ng 2025. At sabi nga kanina, narinig ko, minsan dumarating tayo sa punto parang nasa dulo na tayo ng ating buhay. Na parang wala na tayong ibang malalapitan kundi ang ating Panginoong Diyos. At salamat dahil mayroon tayong Diyos na makakapitan sa mga ganong sitwasyon sa buhay. Ang sabi po sa Pilipos 3 verse 13, sabi ni Apostol Paul, mga kapatid, hindi ko ipinapahayag na nakamtan ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan, ay sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. So sabi ni Apostol Paul, nililimot niya daw yung nakaraan. Amen? Pero hindi totally dapat limutin yung nakaraan. Dapat alalahanin natin. Habang nililimot natin, magkaroon tayo ng sinasabing reflection. Kasi ang sabi naman ni Apostol Paul, nililimot. Amen? So, ibig sabihin, unti-unti niyang kinakalimutan yung past. Pero mayroon siyang reflection. Tinitingnan niya kung ano yung nangyari sa kanyang nakaraan. Amen? Sabi nga, what we are today is the result of our decision and action taken yesterday. Amen? So kung ano tayo ngayon, ito ay bunga ng ating desisyon sa mga nakarang araw, sa mga nakarang panahon. Ano mang profession natin ngayon, decision natin yan. Amen? Kaya tayo nandito sa trabahong ito, sa ganitong posisyon, kasi nag-decision tayo before. Kaya tayo nandito sa loob ng iglesia ng ating Panginoon kasi nag-decision tayo before. Amen? Sabi nga, ang kotse, sino dito ang nagdadrive ng 4 wheels? Di ba mayroon siyang malaking salamin sa harapan? Anong tawag doon? Front view mirror. Para yung malaking vision natin ay nasa hinaharap. Amen? Pero huwag natin kalilimutan na mayroong tinatawag na side view mirror o rear view mirror. Anong purpose doon? Sa dalawang salamin na yan, magkaliwat kanan. For reflection. Amen? Ganun din sa buhay natin, mga kapatid. Dapat mayroon tayong tinitingnan lagi. Ano ba ang nangyari? Bakit? O ano bang ginawa ko? Bakit ito nangyari? No, ito yung naging result. Kasi sabi, kung hindi tayo magkakaroon ng reflection, tandaan po natin, mga kapatid, magpapaulit-ulit lang po tayo. Ang sabi po, same situation, same tawag doon na same decision, same result. Amen? Hindi po pwedeng na same situation, same decision, magkakaibang result. So same situation, same problem, same solution, so same result pa rin yan. Kaya dapat magkaroon tayo ng reflection para magkaroon tayo ng tinatawag na pag-i-improve sa sarili natin. Kahit mga kapatid sa ating spiritual life, kailangan natin ang sinasabing reflection. At pag nakita natin ang dahilan ng ating mga setbacks, so anong gagawin po natin? In practical situation, ang sabi nga, para ma-resolve ang isang problema, ang dapat natin gawin, una sa lahat, find the problem, o identify the problem. Pangalawa, find the solution. At pangatlo, pahinga. Okay po ba yun? Hindi po pwedeng pangatlo ay hindi mo i-apply yung nakita mong solution doon sa problema. Amen? Find the solution, identify the problem, find the solution, and then apply the solution. At doon lang magkakaroon niya na siya sabing result, outcome. Amen? So ganun din sa buhay spiritual natin. Tingnan natin ano ba nangyari before ng 2025. So itong dahilan, mga kapatid, na sabi ni Moises, Lord, o itong dahilan kung bakit nagalit ang Panginoon at ang sabi nagdesisyon ng Panginoon na sige,
Magpatuloy na kayo sa inyong paglalakbay. Sabi sa verse 1 to 3. Eh sigurado naman, ibibigay ko yan. Sige. Ipinangako ko yan kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. Ibibigay ko yung promised land. Magpapauna pa ako ng anghel para itabo yung mga tao na nandun. Para sure ball yung inyong success. Sure ball yung inyong blessings. Wala kayong alalahanin. Pero ito, sabi ng Panginoon, hindi ko na kayo sasamahan. Sakit, no? Paano mo sinabi sa atin ng Panginoon? Okay, sige, pagpapalain ko yung 2026. Pero dahil sa katigasan ng inyong mga ulo, hindi nyo na ako mararanasan. Pero yung blessings, materially, financially, abundant, ibibigay ko sa inyo. Pero hindi ko kayo sasamahan sa 2026. Ano kaya mangyayari sa atin, mga kapatid? Amen? So ito yung panalangin ni Moises. Lord, kung hindi mo kami sasamahan, huwag mo na kami paalisin sa lugar na ito. Ito din po ba ang panalangin natin madalas? O palagi natin panalangin araw-araw na, Lord, samahan mo ako. Pag alis ko sa bahay na ito, Lord, gabayan mo ako. Lord, sa mga transaksyon ko, Lord, ikaw manguna. Samahan mo ko, Panginoon, kasi hindi ko kaya yan, kahit magaling ako magsalita. Kung hindi mo hihipuin yung taong yun, hindi ko makuklose yung project na yan. Amen? Dapat everyday, ito ang ating panalangin. Lord, samahan mo kami. Kung hindi mo nasasamahan, Lord, wag na. Kasi, baka maging problema lang yung blessings na yan. Sabi nga, inassure ng Diyos sa verse 1 to 3 na makukuha nila ang promised land. Pero di sila sasamahan ng kanyang presensya. Sabi nga, bakit? Anong dahilan? Dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Amen? Ganun din tayo. Hindi tayo kaiba sa mga Israelites. Madami tayong mga desisyon, mga plano, na kahit alanganin. Kung ito ba'y kalooban ng Diyos o hindi, pero ipinagpapatuloy pa din natin. Di tayo aware na baka doon sa mga decisions making natin na ginawa noong 2020-2025 ay nasaktan natin ang ating Panginoon Diyos. Amen? Kaya mayroon tayong mga situations na ganito eh. Mayroon tayong pakiramdam parang hindi tayo komportable. Mayroon tayong mga pangamba sa ating buhay. Kasi baka mayroon tayong mga decisions, amen, na ginawa na hindi aprobado sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Amen? Kaya madami nagtatanong ngayon. Ayun, di po ba kayo nagtatanong? Nung bago matapos yung 2025, di ba? Ang dami mga propesiya sa Pilipinas. Nanonood po ba kayo nun? Sa ganitong buwan, may babagsak na eroplano. Sa ganitong buwan, magkakasunog. Sa ganitong buwan, may pizza pa. Eksakto. Talaga naman. Di po ba tayo natakot doon? Magkakaroon ng digmaan. Ingatan yung mga scout ranger nyo sa Pilipinas. Pati mga scout ranger nadamay. Amen? Di po ba tayo natakot doon? Lord, ano po ba mangyayari sa 2026? Makakapagtrabaho pa po ba ako, Lord? 3 years na akong walang trabaho. Lord, yung pamilya ko, ang gulo ng 2025, maayos pa po ba ito ngayon? Lord, yung business ko, okay noong 2025, 2026, ganun pa rin po ba? Lord, yung trabaho ko, paano na po ba, Panginoon? Ano po bang mangyayari by 2026? Magkakapamilya pa po ba ako sa 2026? Paano pag nagkaanak ako, Lord? Alam niyo mga kapatid, share ko lang ako, natakot ako noon magpamilya. Dito sa may mga asawa, ito lang ang masasabi ko, huwag kayong matakot. Amen. Amen. Totoo po mga kapatid, kasi sabi ko noon, paano ko bubuhayin yung pamilya ko, sarili ko nga hindi ko kayang buhayin. Nakikita ko sa paligid, ito nangyayari sa may mga pamilya. Paano Lord, pagka nag-aaral na yung anak ko, mapapag-aral ko pa po ba? Amen. Amen. Diba? Dito tayo na question,
po natin eh, lalo na sa mga hindi pa nagpapamilya. Yun ang worried natin. At kahit doon sa may mga pamilya na may mga anak, ito yung worried natin. Diba? Paano may Panginoon yung pangangailangan ng mga anak ko? Pero praise God, nasusurvive sa kanyang biyaya. Amen? Kaya ito yung ating pag-uusapan ngayon, no? Ang sabi sa John 10 verse 10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Pinangahawakan po ba natin ito? Ito sinabi ng ating Panginoon. Kahit na marami tayong nakikitang negatibo sa ating paligid, marami tayong naririnig ng mga hindi kaaya-ayang balita, ito ang pangako ng ating Panginoong Diyos, panghawakan natin mga kapatid. Amen? Jeremiah 29 verse 11. Alam ko, favorito natin lahat to. Amen? Sapagkat batid kong lubos sa mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo yung kasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo na kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Ang sarap pakinggan. Tapos nag-uulit tayo. Bakit? Kasi nga baka may mga setbacks tayo ba nung 2025. Amen? Kaya ito yung ating dapat ipag-pray. Hingi natin ng tawad sa ating Panginoon. Sabi ko sa inyo, pagka na-identify natin na ito pala yung naging problema noong 2025, kaya mayroon tayong mga ganitong situation, ipag-pray natin. Pag-pray natin yung ating mga kapatiran. Pag-pray natin yung ating church. Pag-pray natin yung ating bansa. Ang dami nangyari, mga kapatid. Amen? 2018, 2019, nung pumutok yung pandemic, sino ang hindi nag-alala at sino ang hindi natakot? Kahit Christian. Isa nga nagtatanong tayo, pastor, namatay, tinamaan ng COVID. Lingkod ng Diyos, namatay, tinamaan ng COVID. Kalubang pa ba ng Diyos yan? May marami tayong mga tanong. Hanggang kailan matatapos itong pandemic na ito? Ang prediction, 2025. Matatapos daw ang pandemic. Biruin mo yan, 2019, matatapos ang pandemic, 2025. Ilang years yun? So lahat tayo nag-alala. Pero dahil mayroon tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat, at mayroon tayong Diyos na pinaniniwalaan, nag-survive tayo at nandito tayo nakatayo ngayon sa kanyang banal na harapan. Amen? Sabi sa Joshua 1 verse 5, walang makakakapi sa inyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagpatnubay ko kay Moises. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kasama ng mga pangakong ito, mga kapatid, dapat ito yung palagi rin natin hilingin sa ating Panginoon. Mahirap maglakbay na di natin kasama ang Diyos. Amen po ba? Baka tuwang-tuwa pa tayo, naglalakbay tayo, hindi natin kasama ang Diyos. Mahirap maglakbay na hindi natin kasama ang Diyos. Amen? Imagine nyo na lang, sino dito may mga batang maliliit? Yung anak mo, kinausap mo, Iha, pupunta tayo sa Enchanted Kingdom. Ang sarap doon, no? Sino nakarating doon? Daming tao, no? Tutuwan-tuwa yung anak mo. Talaga naman, yay! Diba? Talagang nandun yung kanyang excitement. Pagdating ninyo doon, talagang masayang-masaya siya kasi nakita niya talaga, literally, yung Enchanted Kingdom. Talagang masayang-masaya siya. Sa sobrang kasayahan niya, nakalingat siya at nawala siya sa kanyang mga magulang. Ano kaya sa tingin ninyo yung pakiramdam ng batang yun? Ang saya natin, kasi dami natin blessings. Amen? Pero sa gitna ng mga blessings na yan, nawala tayo sa presensya ng Diyos. Ano kaya, kung halimbawa na lang, ibalik natin yung ating nakaraan, tayo yung batang yon, ano kaya ipakiramdam natin? Sa gitna ng maraming tao, hindi natin makita yung magulang natin. Hindi tayo pamilyar. Hindi natin alam kung ano mamayari sa atin dyan. Amen? Yung unang kaligayahan na naramdaman natin dahil makakapunta tayo dyan sa lugar na yan, napalitan niya yung biglang parang gumuho yung mundo. Hindi mo na kung anong gagawin mo. Ito yung naramdaman ni Moises.
Sabi ni Moises, Lord, ibubuhos mo yung blessings mo, mararanasan namin, makakamta namin yung promised land. Pero wala ka, Lord. Ano mangyayari sa mga Israelites? Amen, ikilala ni Moises Mga Israelites, ilang years niyang pinaglubayan yan. Ang titigas ng ulo. Baka pagka narating sila sa promised land, pag nakamta na nila yung blessings na yan, hindi sila magpatayan. Amen? Kaya ito ang dapat natin gawin. Ask God to show His plan. Ang sabi sa Exodo 33 verse 13, kung ito'y totoo, ipinakiusap ko, sabihin ninyo sa akin ang iyong mga balak gawin para malaman ko upang patuloy kayong malugod sa akin. Alalahanin din ninyo ang bayang Israel ay inyo. Dinigin natin sa Diyos na ipakita niya sa atin yung kanyang plano. Lord, ano po ba ang plano mo by 2026? Ang tanong, paano natin malalaman yung plano ng Diyos? Tayo po ba si Moises na lulukuban tayo ng ulap at kakausapin tayo face to face ng Panginoon? O paano natin malalaman ngayon ang plano ng ating Panginoong Diyos kung hindi tayo nagbabasa ng kanyang salita? Amen? Hindi tayo nananalangin. Malalaman natin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid, kung patuloy tayong nagbabasa ng kanyang salita at patuloy tayong nananalangin sa kanya. Amen? Sabi sa mga Kawikaan 29 verse 18, ang bansang walang patnubay ng Diyos ay puno ng kaguluhan, ngunit mapalad ang taong sumusunod sa kanyang kautusan. Church, kung hindi kasi natin malalaman ang plano ng Diyos at magkakaroon tayo ng mga sarili nating decision at mga plano sa buhay muli itong 2026, magugulo na naman po tayo muli. Amen? Hindi naman kaila na talagang lahat tayo mayroon tayong mga kanya-kanyang sariling plano sa buhay. Pero dapat nakaalay nito sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kasi kung magpaplano tayo, dahil ang gusto lang natin mag-success, mag-prosper, pero labas naman sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, huwag tayong umasa na magiging smoke ang takbo niya. Amen? Kahit gaano kaganda ang ating mga plano, kung dito ay sa plano ng Diyos, sa dulo ay kabiguan, kapamakan. Kahit gaano kaganda ang programa ng ating gobyerno, kung walang patnubay ng Diyos, mauwi lang ito sa pansariling pagnanasa. Kagaya ng nangyari sa hindi pa matapos-tapos yung issue na yan. Ang ganda ng kanilang plano, flood control, para pagdating ng tag-ulan, safe ang Pilipinas, walang baha. Pero dahil sa walang patnubay ng Diyos, ang ating gobyerno, ang namumuno sa atin, walang wisdom na nanggagaling sa Kanya, ano nangyari? Pinagnasaan nila yung pundo na yan. Ang laki pala. Pwede natin magkati-atiyan to. Ilan ba tayo? O diskardiyan na lang natin pagdating matatalino yan. Mayroon akong nakausap na isang abogado. Ang akala niya nga na walang makukulong Kasi sabi niya lahat yan nakaplanado. May mga short circuit yan. Hindi yan matutumbong agad-agad yung pinaka main switch. Lahat yan magagaling, mga attorney yan, mga congressman. Amen? Pero purihin ng Panginoon Diyos at mayroong napapatunayan at mayroong talagang at sana nga hanggang doon sa pinaka main switch ay may off yan. Amen? Kaya pag-pray natin, ano ba, Lord, ang plano mo sa akin this year? Ano po ba ang plano mo sa bansa namin? Sa pamilya ko? Ito po ay pagpapakita ng paggalang at pagsunod sa Kanya. Lord, ano bang plano mo? Hindi yung plano ko ang masunod, kundi ang plano mo. Kasi sabi nga, His ways is better than our ways. Tama naman, di ba? We ask God to show His plan, not because we after the blessings, but to glorify Him.
Amen? So gusto natin ipakita ng Diyos yung plano sa atin, hindi para paghain lang tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen? Kundi, mag-glorify natin siya. Kasi pag nasunod natin yung kalooban ng ating Panginoong Diyos, amen, this 2026, nasunod natin yung kalooban ng ating Panginoong Diyos, yung ating plano na align doon sa kanyang plano at nagawa natin yan, sino yung ating papupurihan? Sarili natin? Siyempre siya. Kasi alam natin na dahil sa patnubay niya, dahil sa plano niya, dahil sa kanyang pagpapakita ng kanyang kalooban sa buhay natin, nagawa natin yan, naging successful tayo this 2026. Amen? Kaya walang iba tayong mapapupurihan kundi ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Kasi kung wala ang patnubay ng ating Panginoong Diyos, hindi natin ikalalarin yan. Anong masabihin natin sa ating sarili? Iiral yung pride. Dahil sa galing ko, dahil sa talino ko, kaya nagawa ko yan. Amen? Pero kung makikita natin, papakita ng Diyos yung kanyang plano, ito ang susundan natin. Then, pag nakuha natin yan, na-meet natin yung goal na yan, siya pa rin ang ating papupurihan. Amen? Kaya sabi nga sa Isaiah 55 verse 8, ang aking kaisipan, hindi ninyo kaisipan, ang inyong kaparanan, hindi ko kaparaanan. Kawikaan 3 verse 5 to 6, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa inyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng inyong mga lakad at kanyang ituturo ang inyong mga landas. Amen? Pangalawa, ask God to go with us. Kaya sabi po ni Moises sa verse 14, sabi ng Panginoon tungkol kay Moises, sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan, sagot ni Yahweh. Sa ibang translation, ang sabi ng ating Panginoong Diyos, ako mismo ang sasama sa inyo. Ang sarap pakinggan mo, no? Sige, kapatid? Sino ba dito? Kapatid na Jacob, sasamahan kita sa 2026. Ako mismo ang sasama sa iyo, hindi na yung angel ko. Wala na ako ipapadalang anghel, kundi ako mismo ang sasama sa iyo. Ang sarap ng pakiramdam na yan. January pa lang, malapit na ang December. 11 months na lang. Amen? Pero, sabi nga ng iba, mahaba pa. Diba? 1 month pa lang. Di pa natatapos ngayong January. Sabi nga, no matter how long the journey, the matter is your company. Kahit gaano yung paglalakbay kahaba, ang importante sino ba kasama mo doon. Kasi ang ginagawa ng company, sabi nga, the power of connection. It is not about where you are going, but who is walking beside you. The right companion brings light to the right paths. Amen? So the power of connection. Nasubukan nyo na po bang maglakbay sa dilim? Na wala kang kasama. Nakakatakot, no? Kahit Christian ka, kinakabahan ka pa rin eh. Pero subukan mo, mayroon kang kasama. Sa probinsya, naranasan mo yan. Yung mga probinsyano, ramdam nila yan, nakaka-relate sila dyan. Walang may ilaw doon sa probinsya. Lalo na pagkalaw, walang buwan, gabi, talaga napakadilim ng daan. Tapos yung daan lang ng tao. Maglalakad ka dyan na wala kang kasama, kakabahan ka. Pero kahit hating gabi ka maglakad, kung may kasama ka, lalo ng magulang mo, malakas ang loob mo. Parang maliwanag yung daan. Pero kung mag-isa ka lang, mag-iyak-iyak ka dyan. Parang ang haba, ang lapit lang ng bahay mo, parang ang tagal kang mararating. Pero pag may kasama ka, gugulat ka nga, dito na pala tayo. Amen? Quality over quantity. The people you share your life with leave a lasting mark, making the journey fulfilling rather than just an end goal. Amen? So yun, pangatlo, sabi nga, support and growth. Good company offers support, laughter, and share unforgettable moments that make the effort. Wherein in life, or in business, or in spiritual, worthwhile. Sabi nga, no road is long with good company. Kahit napakahaba ng lakbayin na yan.
kung ang kasama mo naman ay gusto mo, parang ang lapit lang. Pero kahit ilang di pa lang yan pupuntahan mo, kung ayaw mo ng kasama mo, parang ang tagal. Amen? Sino dito taga Makati? Kasi sa Makati, matatas yung mga building. Napunta ako doon. Pagpasok ko sa building, daming elevator. O ito, pang 3rd floor lang. Ito, pang 14th floor. Iba-ibang mga elevator pala doon, no? Ito, hanggang ulap. Hanggang ulap, elevator, ano? O saan ka sasakay ngayon? Pag pindot mo, pagbukas, oy, puno. Sisingit ka, mayroon pang matanda. Oh, sige, ikaw na, nanang. Ipupunta ka ng 10th floor. Pero gusto mo yung kasama mo. Maglakad na lang tayo. Hagdan na lang tayo, exercise pa. Habang naglalakad kayo, di na namalayan, andito na pala tayo, 11th floor na pala, lumampas na. Kasi gusto mo yung kasama mo. Pero kahit sumakay ka sa elevator mo, sa elevator na yan, kung ayaw mo ng kasama mo doon sa loob, parang ang tagal ng elevator. Amen? Ganon din sa buhay natin. Sino ba gusto natin makasama sa ating paglalakbay sa 2026? Si Lord. Amen? Sabi nga, hindi laging madali at maalwan at masaya ang lahat ng paglalakbay this year. May mga ups and downs tayong mararanasan. So kagaya na nabanggit ko po kanina, 2018, 2024, 2025, ang daming trahedya sa kuna. Lindol dito, bagyo doon, landslide dito. Amen? Sunog doon. Hindi lang sa Pilipinas. Hanggang ngayon, ang dami nating nababalita ang mga sakuna trahedya. At maging sabi nga, alingaw-ngaw ng digmaan, nakakarinig na tayo. Amen? Kung hindi tayo pinagtubayan ng Diyos, sabi nga, baka tayo mabiktima na yan, o baka hindi ganito yung kalagayan natin ngayon. This year, hilingin natin na samahan tayo ng Diyos, dahil kahit makamtan naman natin ang mga pagpapalang material at financial, kung wala naman tayong peace of mind, wala rin saysay, baka magkasakit lang tayo. Yan naman ang katotohanan. Pansin nyo ba yung mga politiko? Pagka sila yung nakakasuhan na, at talagang, sabi nga doon, nahatulan ng guilty, ano nangyayari sa kanila? Nagkakasakit. may mga tali na dito sa sa leg, Nagpaka-wheelchair na. Si Diskaya nung unang harap sa ay pa, ang ganda nung sabi ko, ang ganda nitong babae, ang ganda ng kutis. Pati yung asawa, ang ganda ng forma. Ngayon, nakita niyo ba yung tsura ng Diskaya? Sabi yung pala nagagawa ng pera. Kasi may pinakita rin picture, di ba, bago sila naging contractor sa flood control. Iba rin yung kailang tsura Tapos nung yumaman na, ay gumanda na. Ganun ang tsura nung unang appearance nila sa Senado. Pero ngayon, tingnan nyo kailang itsura. Amen? Si Erap, nakita niyo ba si Erap nung nakasuhan? Si Gloria, si Diskaya. Pag umarap sa hearing, ay, naku po, nakakaawa tingnan. Ewan ko kung totoo o ano lang. Para lang masabi na yun ang kanilang sitwasyon. Mahaba pa ang 2026, mga kapatid. Sino ba ang gusto natin makasama sa paglalakbay na ito? Ang hirap maglakbay na di mo gusto ang kasama mo. Amen? Lalo pagdating sa elevator, sinasabi ko po, pag di siya ang kasama mo, this whole year, iba ka, mga alipuri si Satanas ang kasama natin. Amen? Sure yan, para yan mga bubuyog, bulong ng bulong. Ang hirap pasama nun. Kahit na medyo ngayon okay ka kasi Christian ka, pagka nahiwalay ka sa ating Panginoon Diyos, na iba yung companions mo, ay itong mga alipuris ni Satanas, ang tatamis ng dila nito. Parang talagang may encourage ka, ang gagaling nila mambuyo. Kaya nga marami sa ating nabubudol-budol.
Amen? Kasi ang dali nila magsalita, doon sila bihasa sa pandaraya kagaya ng kanilang amo. Walang iba kundi si Satanas. Ang galing mandisip. Kaya parang mabubuyo ito, bulong ng bulong. Huwag ka nang mag-church, nakakatamad doon. Huwag kang mag-church ngayon, si Pastor Adel yung preacher. Wala si Pastor Ed. Kidding aside. So yun yung mga lipuris ni Satanas. Ganun yung kailang ginagawa. I-deceive ka, ibuyo ka na magkasala, lumayo sa ating Panginoon. Amen? Pagkalinlanganin ka sa mga pangako ng Diyos sa buhay natin. Yun ang kanilang gawain. Para ang kanilang goal dyan ay para bumagsak ka. Amen? Kasi ayaw ni Satanas na pagpalain ka ng ating Panginoon Diyos. Gusto talaga niya i-detach ka doon sa source. Amen? Kasi sabi ng ating Panginoon, ng Panginoon sa Kristo, di ba? Wala kayong magagawa apart from me. Kaya ang gusto ni Satanas, i-detach ka doon sa Kanya para wala ka nang magawa. Hindi ka mamunga, hindi ka lumago, hindi ka mag-success sa buhay na to. Kung mag-success ka man, temporary lang yun. Amen? Yun ang gawain ni Satanas, i-detach ka sa ating Panginoong Diyos. I-detach tayo doon sa sinasabing source. Kaya huwag tayong magpapalinlang. At kung may gusto tayong makasama, si God ang isama natin this whole year. Amen? Amen. Pangatlo, don't pursue the blessings without God's presence. Kaya ito na po, yung sinasabi ni Moises. Kung hindi mo kami sasamahan, huwag na po kaming paalisin dito. So yung po ba nasasabihin natin kay Lord? Lord, huwag mo na kayong paalisin sa 2025. Kung hindi mo kami sasama sa 2026. Amen? So ang ibig sabihin nito mga kapatid, kung hindi mo Lord kami sasamahan, kahit naman tambakan mo kami ng blessings, walang saysay ito eh. Amen? Kasi ang teksto nito, ipapapuntahin sila doon sa promised land. Ito na yung blessings na ibinibigay. Pinangako sa inyong mga ninuno, si Abraham, si Isaac at si Jacob. Ito na ibibigay ko na sa inyo. Abundant blessings. Mararanasan niyo doon lahat. Pero, hindi naman natin kasama si Lord. Kaya sabi ni Moises, Lord, huwag na. Dito na lang kami sa lugar na ito. Kung yun lang naman din ang mangyayari na hindi ka namin kasama. Amen? So, balikan natin. So, sinasabi ko po, ano ba bakit sinabi ito ng ating Panginoong Diyos? Amen? Sabi po sa Exodus 33 verse 1 to 3. Sinabi ni Yahweh kay Moises, umalis na kayo rito at magpatuloy sa lupain na aking ipinangako kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob na ibinigay ko sa kanilang lahi. Ang pupuntahan ninyo ay isang mayaman at masaganang lupain. Paunahin ko sa inyo ang isang ng ilupang palayasin ng mga Kaniniyo, Amoreo, Titiyo, Persio, Hevita at Jebuseo. Hindi ako ang sasama sa inyo at baka malipol ko lamang kayo sa daan dahil sa katigasan ng inyong ulo. May mga tao, mga kapatid, na nagtatamasa ng mga pagpapalang material at pinansyal, hindi dahil sa kanilang effort. Marahil, ay may mga nag-sacrifice before, kaya mayroon sila ngayon. May mga ginawa sila sa Panginoon, sa pangalan ng Panginoon, kaya hanggang sa kanilang henerasyon, ay dumating ang pagpapala. Amen? Kung mapapansin natin dito, di ba, galit pa nga ang Panginoon Diyos sa mga Israelites eh. Pero bakit ibibigay sa kanilang promised land? Kasi pinangako ng Diyos yan. Kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. Hindi naman i-import ng Israelites na yan eh. Kaya sila makakarating sa promised land eh. In fact, nagagalit nga ang Diyos eh. Pero dahil mayroon nakipagtipan sa Diyos before, at ang Diyos ay hindi nakakalimot sa kanyang mga pangako, ibibigay ko na ito sa inyo. Amen? Example, Mr. Colgate. Sa tingin niyo po ba, lahat ng anak at ina po ni Mr. Colgate ay Kristiyano? Ako hindi ako naniwala, personal kong opinion, na lahat ng ina po at anak ni Mr. Colgate ay naging Christians. Pero naniniwala po ako na lahat ng nayan ay nagtatamasa ng pagpapala ng Colgate. Amen?
mayroon kasing nagtanim before. At sabi nga ng Panginoong Diyos, pagpapalain ko sila o pagpapalain kita hanggang ilang generation yun? Biruin mo yun? 3 to 4 generation? Anak mo, apo. 3rd generation. Apo ng apo. Apo sa tuhod. Pagpapalain ng Panginoon yan. Amen? So yun ang pangako ng Diyos regarding sa blessings. Pagka tayo ay talagang nakipagtipan sa ating Panginoong Diyos. Hanggang to 3rd to 4th generation pagpapalain ng ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya ang mga Israelites, kakamtan nila yung blessings na yan kahit na hindi sila karapat-dapat. Ganon din po tayo. Hindi naman tayo karapat-dapat. Amen? Sa pangako ito ng Diyos kina Abraham, Isaac at Jacob, blessings na kahit ang henerasyon na ito, matigas ang ulo, ibibigay pa rin ng Diyos dahil sa pangako na ito. Amen? Ang blessings na galing sa Diyos, tandaan po natin, o kasama ang Diyos, ay panatag ka, payapa ka, maging ngayong kalooban. Ito ang pagkakaiba. Kung halimbawa ikaw pinagpala ka ng Panginoong Diyos, kasama mo ang Diyos sa blessings na yan, at talagang galing kay Lord ang blessings na yan, wala kang pangamba, payapa ka. Amen? Ako naniniwala ako na itong mga, yung sinasabi ko po kanina na yung mga inapo ni Mr. Colgate na nagtatamasa ng blessings, yes, nagtatamasa sila materially, financially, pero kumusta yung kanilang spiritual? Yun ang malaking question dyan. Panatag ba sila, payapa ba sila habang tinatamasa nila yung blessings na yan? Kaya itong word ni Moises tatamasahin namin yung blessings pero wala ka Lord, hindi kami magiging payapa. Amen? Kaya masarap tanggapin yung pagpapala na galing talaga sa ating Panginoong Diyos. Alam ni Moises, dahil kilala na din niya ang mga ugali ng mga Israelites. May mga materialistic dyan. May mga mandaraya. Amen? Meron nga dyan, di ba? Sabi ng Panginoon, instruction ng Diyos, patayin ninyo lahat. Matanda, binata, pati mga bata, patayin ninyo lahat. Mga lalaki, wala kayong ititira. Huwag rin kayong magdadala ng kahit ano, sunugin ninyo lahat. Pero mayroon isa doon na nag-interest. Ang ganda nito. Di ba? Israelites yan. Ang nakala ninyo, exempted ang Israelites dahil chosen nation sila. Kagaya rin natin sila, mga kapatid. Mayroon din silang fallen natures. Mayroon din silang sinful nature. Nagiging self-centered din sila. Kaya ito ang word ni Moises. Alam ko, kilala ko yan, mga Israelites na yan. Kasama ko yan for about 40 years. Kaya kung makakamtan namin yung blessings na yan, without your presence, Lord, chaos yan. Magkakanya-kanya ng ano yan. Walang mag-guide na, wala ng Word of God, wala nang magtutuwid sa kanilang mga mali kasi wala nang appreciation ng Diyos. Ano mangyayari? Mauubos ang mga Israelites. Amen? Kaya nga mga kapatid, dapat ito talaga yung ating naisin this year. Na makasama natin talaga ang ating Panginoong Diyos. Ang pangako naman ng Diyos ay pagpapalain talaga tayo. Church, hindi ito prosperity gospel lang. Kasi nagiging controversial na naman itong prosperity gospel, daming debates ngayon. Ano lang naman sa prosperity gospel kung isang church ay hindi na nagtuturo regarding sa kasalanan, sa pagsisisi. At ang lagi nang ipinapangaral yung pagpapala ng Panginoon Diyos para makomfort tayong lahat. Yun ang sinasabing prosperity gospel. Pero hindi against ang Diyos sa pagpapala. Amen? Bakit ko po nasabi yan? Sabi nga ng isang preacher, noong December, ang akala kasi ng mga tao, ang mindset ng tao, na ang kapanganakan ng Peso Kristo ay para lang sa mahihirap.
Bakit daw? Kasi pinanganak si Jesus Christ sa sabsaban. Tama? Ang una niyang mga bisita, mga pastol, mabababang uri sa lipunan. Kaya nga ang mindset ng mga tao, ay, pinanganak ang ating Kristo Kristo para sa mga mahihirap. Pero wala ba kayo napansin? Sino yung huling bisita? Ano ko lang mga inihandog sa ating Panginoon Diyos? Kaya sabi, huwag kayong malungkot mga mayayaman dahil ipinanganak din ang ating Kristo Kristo para sa inyo. Amen? So, dapat ito yung maging ano natin mga kapatid, na makasama natin talaga ang ating Panginoon this 2026. Kasi alam ko, patuloy yung kanyang pangako sa atin. At tutuparin niya yun, yung kanyang sinasabing, pagpapalain ko kayo. Amen? At hindi uusad ang gawain ng Panginoong Diyos kung hindi niya pagpapalain kanyang mga anak. Amen? Kailangan natin din yan para sumulong yung kanyang gawain dito sa kalupaan. At alangan naman ang gamitin ng Diyos yung mga tagalabas na hindi nanampalataya sa Kanya. Maaari. Pero higit sa lahat, gagamitin ng Diyos, una sa lahat yung Kanyang mga anak. At naniniwala ko na pagpapalain tayo ng ating Panginoon Diyos. Kaya lang gusto kong ituwid yung ating mindset na huwag tayo doon after sa blessings. Amen? Kundi dapat ang ating doon mismo sa source ng blessings. Amen? Isa pang example mga kapatid, sa probinsya, nung maliit pa ako, mayroon kaming bahay sa bayan, pero kadalasan nasa bundok kami. Kasi yung tatay ko nagtitistis ng ano yan, wala pang chinso noon. Nagtitistis ng kahoy, yung troso. So para makainom kami, naghanap kami ng bukal. So pag may nakita ang tatay ko na, malinis to. So sundan niya yun hanggang doon sa pinaka mismong puno ng bukal. At hukayin namin yan. Ano na yung parang sa mga sapa-sapa. Malinis yun kasi wala naman mga tao-tao doon eh. Talagang ano yan, natural talaga na tubig yan. Galing sa ilalim ng lupa. So doon niya maghukay ang tatay ko at gawin niya ng parang pinakabalon. At doon kami sasalok sa pinakapuno mismo ng bukal. Ano ba ang gusto niyo? Uminom kayo doon sa... Ang dami ng pagdadaanan yun, yung sa dulo ng bukal. Ang dami ng pagdadaanan yun. Kaya ang ginagawa ng tatay, hinahanap talaga yung puno, yung source ng bukal, at doon kami sumasalok ng tubig. Dapat ito yung maging mindset natin. Nang mismo tayo na doon sa source ng pagpapala. Hindi yung dulo ng pagpapala, yung sa blessings lang. Kaya ito naging mindset ng mga disipulo ng ating Kristo. Lucas 5, verse 5 to 11. Sumagot si Simon, Guro, magdamag na po kaming papagod, ngunit wala kaming mahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang aking lambat. Ganun nga ginawa nila, at nakahuli sila ng maraming isda, kaya't halos mapulit ang kanilang mga lambat. Ginawayan nila ang kanilang mga kasamahan na sa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang dalawang bangka, ano pat halos lumubog ang mga ito. Pero mapapansin natin sa verse 11, ano pong ginawa nitong dalawa? Nang may tabi na nila ang mga bangka sa pampang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Abundant blessing din yan, blessings. Biruin mo, dalawang bangka halos lumubog sa dami ng isda. Kung tayo yun, baka isipin natin, makinabang yan yung isang may-ari ng bangka. Ibinta muna natin, tapusin muna natin ito bago kami susunod sa Panginoon. Pero hindi ang ginawa nila. Nang maitabi nila ang bangka sa pampang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Amen? Ito yung karakter ni Pedro. Na talagang dikit siya kayo sa ating Panginoon sa Kristo. Dapat ganun din yung ating maging attitude sa ating Panginoon sa Kristo. Dapat dikit tayo, Lord. Dikit ako sa iyo. Kaya nga nung tinanong ng ating Panginoon Kristo si Peter,
Sa John 6, verse 16 to 69. So, ang sagot ni Simon Pedro, Panginoon, kanina po kami pupunta. Nasa inyong lahat, ang mga salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at natitiyak namin na kayo nga ang banal na mula sa Diyos. Kasi karamihan ng mga disciples ng ating Peso Kristo, umalis na eh. Dahil mayroon silang hindi nagustuhan sa sinabi. Kaya sabi ng ating Peso Kristo, o kayo, 12 disciples, aalis din ba kayo? O tayo, church, aalis din ba tayo? Punta lang tayo sa blessings. Ang daming blessings sa 2026, ibibigay ni Lord. Pero Lord, pag nakuha namin yan, talo-talo muna tayo, Lord. O mas lalo tayong didikit sa ating Panginoon sa Kristo. Lord, yung business na yan, mawawala din naman yan eh. Pero ikaw ang source ng blessings. Sabi nga, di ba? Yung buhay nawawala. Pero Lord, ikaw ang nasa iyong salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Saan kami pupunta, Lord? Sa iyo kami. Amen? Dapat sa Panginoon Iso Kristo tayo. Sa Diyos tayo, this 2026. Huwag tayo doon mag-after sa blessings, kundi doon sa source ng blessings na yan. Amen? Yung sabi nga, earthly success fades. It fades itself. And it fades us. Maaaring nasa tuktok tayo ngayon ng ating career. Amen? Kumikita ang ating mga kabuhayan. Magaganda ang trabaho, may malalaking sahod, pero baka one day, biglang magbago ang sitwasyon. Okay? Pastor naman, nananakot yata kayo. Hindi po. Ito yung katotohanan ng buhay. Amen? Sabi nga, tapos namalayan mo, namalayo ka na pala kay God. So, sino sasakulo sa iyo? Sa mga panahon na kailangan mo ng guidance, worldly guidance ang nakuha mo kasi wala ka sa presensya niya. Or mas pagpapalain pa tayo ng Lord this year. Amen? So, alin doon ang mangyari? Kasi sabi nga, walang permanente sa buhay. Kahit yung ating mga tinatangkilik, hindi permanente yan. Kahit yung ating pamilya, hindi permanente yan. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Hindi permanente yan. Kaya nga mayroong nawawala eh. Yung ating mga trabaho, maaaring magbago isang araw. Pero tandaan po natin mga kapatid, kahit anong mangyari, pagpalain man tayo ni Lord this 2026, abundant blessing yung kanyang ibigay, o mangyari itong sinasabi ko una, ang importante, malapit tayo sa Kanya. Marami na tayong nakita mga kapatid, na mga nasa top ng kanilang karera na biglang bumagsak at sa kanilang katandaan, naghihikahos. Halos mamalimos para sa kanilang kabubuhay. Amen? Maraming mga sikat na tao na nagkaman ng maraming salapik na ngayon ano ang kanilang kalagayan sa buhay. Mas worse pa kasi wala sila sa Panginoon. Amen? Kaya ulitin ko po mga kapatid, ano man ang mangyari, dapat nandun tayo sa source ng blessings. Kasi sabi ni Imelda Papin ba yun? Yung nasunugan? Sabi niya, Coledisma. Hindi kasi ako pamilyar sa mga singer eh. Amen? Sabi niya, 7 bisis man ako masunugan, 7 bisis akong itatayo ng, 8 bisis akong itatayo ng Panginoon. Biruin mo yun. Ganun dapat ang paniniwala natin. Amen? So tayo po mga kapatid ay magpatuloy at mas lalong lumapit sa ating Panginoong Diyos
this 2026. Ano man yung kalagayan, ano man maging sitwasyon, pero para sa akin, naniniwala ako. Kasi sa kabila kasi ng ating mga narinig, maaaring nagkakaroon tayo ng mga question sa ating sarili. Tulad ng sinabi ko kanina. Ano po ba ang mangyayari sa taong ito? Sa dami ng mga narinig namin, napanood namin, napalitaan namin, at nakikita namin sa aming paligid, mayroon pa po bang pag-asa? Sa ating sarili, ano bang nakikita natin? Ano pa ang ulit natin sa ating mga sarili? Mayroon pa ba talagang pag-asa? Yung ating mga sarili-sarili? Yung ating pamahalaan? Mayroon pa po ba talaga pag-asa ang ating pamahalaan? Ito yung pinakamalaking question. Minsan may napapanood akong sabi niya, ang kahirapan ng isang bansa ay sinasadya. Amen? Sinasadya. Kung gano'n sinasadya, ano gagawin natin? Hahayaan na lang ba natin na yung mga talagang nasa... Kaya sabi yung tatsulok hindi nawawala yan sa Pilipinas. Kasi hanggat itong mga oligarko na mamayagpag, kawawa yung mga nasa laylayan ng bayan. Pero ito ba? Ay tatanggapin na lang natin. Kung ipagpipin natin kay Lord. Lord, ano po ba ang plano mo sa bansang Pilipinas? Amen? Ipagpipin natin ating bansa para makita natin kung ano po ba ang magagawa natin bilang mga Kristiyano. Kasi minsan kahit yung mga kapwa natin mananampalataya, nabibiktima na rin pag nandun sila sa ganung posisyon. Ipag-pray natin sila. Na sana sila, imbis na sila yung maging biktima, sana sila yung maging angisin at ilaw doon sa lugar na yon. Kasi may purpose sila kung bakit nga sila nandun. Ito yung gusto natin makita. Nasabi ko nga, ipakita ng Diyos kung anong plano sa atin. Ako natutuwa ako pag mayroong mga, yan si Tete Listay. Ako doon, pinapanood ko lagi yung mga nun. Diba natutuwa ako, nagsalita siya sa saan ba yun? Sa Supreme Court. Diba? Ang galing. Sana gamitin ng Panginoong Diyos. Ito ba talagang plano mo, Lord, this 2026? Na itong mga lingkod mo, mapinitrate talaga itong mga ahensya ng gobyerno na kung saan sila yung mga tinasabing pilar ng bansa nito. Amen? Itong mga ahensya nito na siya magtataguyod ng kapayapaan, ng kapakanan ng bansang Pilipinas. Sana magkaisa tayo doon, mga kapatid. Hilingin natin, ipakita ng Diyos sa kanyang plano sa atin this 2026. Ulitin ko po, hindi dahil gusto natin pagpalain ng Diyos, kundi para mapapurihan natin siya. Amen? Tayo po'y manalangin. Mababanal, dakilang Diyos sa mga pangyayari. Salamat muli, O Diyos, sa umaga ito sa mensahe mo. Naway dalangin ko, O Diyos, na ikaw ang patuloy, Panginoon, na kumilos sa aming puso, sa aming isipan, Panginoon. Na sa lahat ng aming narinig, Panginoon, naway gampanan namin ang aming tungkulin bilang mga lingkod mo, Panginoon. Una sa lahat, Lord, ipakita mo sa amin ang iyong plano, Panginoon. At samahan mo kami this 2026, Panginoon. At Lord, pagpalain mo kami, Panginoon, upang magawa rin namin, Panginoon, dapat namin gawin para sa iyong kaharian dito sa lupa, Panginoon. Subalit, Lord, higit sa pagpapala, hinihiling namin, Panginoon, ang iyong presensya sa buhay namin. Ang iyong presensya sa church na ito, sa bawat mga iglesia, ang iyong presensya, Panginoon, sa bansang ito. Lord, salamat ang maraming Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Itong samod dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen.